Eh, shit! Ano ba yan? Nang pagkalabas ko sa elevator at biglang nasira ang paper bag na dala ko. Laman nito ang mga pinamili ko sa grocery store. Lumuhod ako sa sahig na marmol para pulutin ang mga nagkalat na mga gulay. Are you okay, miss? Here, I can help you. Saad ng isang boses na kararating lang sa harapan ko. Salamat. Ani ko pagkatapos ay tumayo para ayusin ang sarili at mga dala ko. Kara, saad nito. Napatingin naman ako sa kanya nang banggitin niya ang pangalan ko. Oh, it's you again. Hi. Nakangiting bati nito sa kin. Hi. Ikaw pala. Cross, right? Tanong ko sa kanya. Yeah. S can help you. F can carry your groceries. Anito sa kakinuha sa kin ang dala ko. Salamat. Nabutas kasi yung paper bag kaya nahulog. Paliwanag ko sa kanya. I see. Saan ba banda rito ang sayo? Tanong nito na ang tinutukoy ay ang kondo namin ni Malfoy. Agad naman itong naglakad kaya bigla akong napasunod sa kanya. Dito na lang. Ani ko sa kanya nang makarating kami sa tapat ng pinto ng kondo. Sino ang kasama mo rito? Family? Friend? Or, tanong nito habang binubuksan ko ang pinto. Asawa ko. Agap na sagot ko sa kanya. Bigla naman nawala ang ngiti sa labi niya nang marinig ang sinabi ko. Oh, may asawa ka na pala. Saad nito sa dismayadong boses. Mayroon na. Akin na yang mga pinamili ko. Salamat ulit, Cross. No, ako na lang. Mabigat to, sabihin mo na lang kung saan ko ilalagay. Awat nito sa kin at kaagad na pumasok nang mabuksan ko ang pinto. Kaagad naman akong napasunod sa kanya. Maya-maya ay nagpatiuna ako hanggang sa kusina. Dito na lang. Salamat. Nakangiting saad ko sa kanya. No worries. You can have soda. Sorry. Anito. Akala ko aalis agad siya. Manghihingi pa pala ng maiinom. Okay lang. Kuha ka na lang dyan. Turo ko sa ref. How long have you been married? Tanong nito na nakatuon ang paningin sa wedding picture namin ni Malfoy na nakasabit sa wall. Tinunggan nito ang bote ng soda na kinuha niya. 6 years nito lang. Nakangiting sagot ko habang nakatingin din doon. Such a lucky guy, ha? Ha? Bumaling ako sa kanya nang hindi ko narinig ang sinabi niya. Nothing. Okay, admit it, gwapo siya. Matangkad. Matipuno ang katawan. Halos nasa kanya na ata ang mga features na hinahanap ng mga kababaihan. Pero hindi rin maikakaila sa hitsura niya na marami na itong napaiyak na mga babae. Nasa hitsura niya rin kasi yung tipong hahabol-habuli ng kababaihan. Hindi ko namamalayan mahaba-haba na rin pala ang nagiging usapan namin. Natatawa na ako sa mga jokes niya. Magaan pala siyang kausap. Mali rin yung first impression ko sa kanya na mayabang at hambog. I must say, mabait din naman pala siya. Nakagaan ang loob ko agad siya sa ilang oras pa lang na magkausap kami. Oh, I forgot, need to go, Kara. May pupuntahan pa pala ako. Anito sa katumayo sa kinaupuan niya. CJ. Salamat ulit, Cross. And nice talking to you. Nakangiting saad ko sa kanya. Inihatid ko pa siya hanggang sa labas ng pintuan. Thank you to Okara. Nag-enjoy ako kausap ka. Maybe next time ulit. Naman. Walang problema. Ingat ka. Bye. Bye. See you around, neighbor. Kumaway pa ito sa kin bago tuluyang umalis. Where's Malfoy? Maarteng tanong nito sa sekretary ni Malfoy. Nasa loob po, ma'am. Kaso, agad naman itong tumalikod at hindi na pinansin ang sinabi ni Jenica. Agad na tumayo sa upuan niya si Jenica at mabilis na sumunod sa babae. Humarang ito sa pinto ng opisina ng amo. Ma'am, sorry po. Kaso busy po si sir. You don't know me, right? Nakataas ang kilay na tanong nito. Anak ako ng isa sa mga investors dito. Wala akong pakialam kung busy siya o hindi.
Better to get out of this way kung ayaw mong mawala ng trabaho. Galit na saad nito sa katinabig si Jenica sa pagkakatayo sa unahan ng pinto. Biglang napaangat ng tingin si Malfoy nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Sabi niya kasi, ayaw niya ng isturbo ngayon at madami siyang ginagawa. Hi Melty. Nakangiting bati sa kanya ng dalaga. Sandoval, naparito ka? Tanong nito sa kabinitawan ang ballpen na hawak niya. Pakinding-kinding pang naglakad ang babae palapit sa pwesto ni Malfoy. Imbes na umupo sa visitor's chair ay nagdiretso ito sa gilid ni Malfoy at walang ano-ano ihinalikan ito sa pisngi na siyang ikinagulat naman ng huli. Saka lang ito muling umikot sa unahan ng lamesa at umupo. Too formal to call me Emma Sandoval, Malfoy. Just call me Princess. Malanding saad nito sa kapadikwatrong umupo. Mabilis na nag-iwas ng kanyang paningin si Malfoy nang makita ang ayos ng pagkakaupo nito. Halos masilipan na ito sa sobrang eksi ng damit tapos patagilid pa itong umupo. Didn't expect you to come here today. What's brought you here anyway? Tanong nito saka ipinagpatuloy ang naudlot na trabahong ginagawa kanina. Nothing. I just want to have time with you. Care to show me around? Saad nito na halatang nagpapakyut sa kanya. I'm sorry but can't right now. Gusto mo ang sekretary ko na lang ang sumama sa'yo. Madami kasi akong ginagawa. No. I want you, Malfoy. Ayoko ng iba. Please, anito sa naglalambing pang boses. I already talked to Dinbehidad na ikaw ang gusto kong makasama sa pag-tour ko rito sa company mo. And he said yes. So, pretty please. Pinagsalikop pa nito ang dalawang palad at nagpopiaya sa lalaki. Madami siyang gagawin ngayon. Madami siyang kailangan na i-rush ng mga papers this day, pero paano niyang matatapos yon lahat kung iiwan niya ito para samahan ang dalaga? Napatingin ito sa orasan na nasa bisig niya. It's already 11 in the morning. Saglit lang naman siguro kung mamadaliin niya lang ang pag-ikot sa building kasama ang dalaga. Okay, fine. Sagot niya rito. Tumayo si Malfoy sa swivel chair niya. Maya-maya ay nagmamadali ring tumayo ang babae sa pwesto nito at lumapit sa lalaki. Inilingkis ang mga kamay nito sa braso ni Malfoy. I want to walk with you like this. Maarteng saad nito sa kahinila ang lalaki palabas ng opisina nito. Napapailing na lang si Malfoy sa inaasal ng babae sa kanya. Hindi niya rin naman magawang sitahin ito dahil sa ama nito. Nagtataka naman si Jenica na nakatingin sa kanila nang makalabas silang dalawa sa opisina niya. Don't tell to karaoke. Halos pabulong na saad nito sa kanyang sekretarya nang mapadaan sila sa pwesto nito. Panay ang tingin ni Malfoy sa orasan niya habang naglilibot sila sa buong pasilyo. Magtatatlong oras na silang naglalakad pero parang wala atang kapaguran ang dalaga at hanggang ngayon ay hyper pa rin ito. Nalipasan na rin siya ng gutom. It's already 2 in the afternoon pero wala pa rin siyang kain. I'm hungry. Pwede bang kumain muna tayo sa labas? Anang princess nang tumigil ito sa paglalakad at hinarap si Malfoy. No, I can't. I need to go back to my office. Please. Nagugutom na kasi ako eh. Wala rin naman ganang kumain kapag walang kasama. Kaya samahan mo muna ako, please. Nakanguso pang saad nito. Biglang kumalam na naman ang tiyan ni Malfoy. Okay, fine. Tipid na sagot nito. Gutom na talaga siya at kailangan niya ng kumain. This is the best date ever. Thank you, Malfoy. Anito na nakangiti ng malapad sa lalaki. Princess, this is not the date. Mabilis na pagtatama ni Malfoy sa sinabi nito. For you. But for me, yes it is. Hindi na lang ito sumagot at muling itinuloy ang pagkain. Kailangan niya na talagang makabalik sa kanyang opisina upang matapos ang ibang gagawin niya. I need to go. Maya-maya ay saad nito nang matapos silang kumain. Tatayo na sana siya sa upuan nang biglang hawakan ng dalaga ang kanyang kamay. Wait. Hindi mo ba ako ihahatid sa bahay? Tanong nito sa dismayadong boses. I can't. I need to rush those papers. Gusto mo ipapasundo na lang kita sa company driver ko, anito at binawi ang kamay sa dalaga. No. I don't want. Gusto ko ikaw ang maghatid sa akin sa bahay, protesta pa nito sa lalaki.
Mabilis na nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Malfoy. I'm sorry, anito at agad na umalis roon. Nilisan ni Malfoy ang lugar na iyon maging ang anak ng kanyang investor. I hate you Malfoy, inis na saad nito. Pero hindi ako titigil. Mahahanap ko rin ang kiliti mo, mapapasakin ka rin. Saka ito ngumiti ng nakakaloko habang sinusundan ng tingin ang papalayong si Malfoy. Pagdating sa opisina ay kaagad na bumalik sa ginagawa niya kanina ang lalaki. Hindi na rin ito napansin ang mabilis na paglipas ng oras dahil sa pagkaabala sa trabaho. Kung hindi pa pumasok sa kanyang opisina si Jenica, hindi pa maaalis ang pansin niya sa ginagawa. Sir, mauna na po ako. Nito. What time is it? Tanong nito sa kasinilip ang kanyang orasang pambisig. Oh shit. It's already late. Go ahead, Jen. Ingat, umiti pa ito sa babae. Kayo rin po, sir. Ganoon siya kabisi sa hapong iyon para hindi na mapansin ang oras. 8:30 na rin pala ng gabi. Halos kalahating oras ulit ang lumipas nang matapos siya sa ginagawa niya. Napasandal pa ito sa likod ng kanyang upuan at nag-inat-ina. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. Nagmamadali niya pa iyong kinuha upang tingnan kung sino ang nag-message sa kanya. Ganon na lang ang pagkagulat nito nang mabasa ang sandamakmak na tawag at text messages mula sa asawa niya. Oh damn! I forgot my wife. Saad nito sa sarili. Agad nitong inayos ang mga gamit sa lamesa at nagmamadaling umalis sa kanyang opisina. Ang akala niya ay agad siyang makakauwi sa kondo nilang mag-asawa pero mali pala siya. Sobrang traffic ang bumungad sa kanya sa kahabaan ng highway. Boss, ano ang mayroon ba't sobrang traffic? Tanong niya sa lalaking naglalako ng paninda sa kalsada. Sir, may banggaan po sa unahan kaya po traffic ngayon. Sagot nito sa kanya. Salamat, anya sa kakinuha ang cellphone na nasa dashboard. 1% battery na lamang din iyon kung kaya't hinagilap niya ang kanyang charger. Dam, kapag minamalas ka nga naman oh. Bulong nito sa sarili nang maalalang naiwan niya rin sa kanyang opisina ang charger ng kanyang cellphone. Maya-maya ay tumunog ulit ang kanyang aparato. Tumatawag na naman si Kara, ngunit biglang namatay iyon. Napapamura na lamang ito. Fuck. SG's dan lalaking AT. Kanina pa hindi sinasagot ang tawag at text ko tapos ngayon pinatayan pa ako. Nako. Malfoy T. Naiinis na ako sa kanya. Hindi man nang magawang mag-reply sa mga text ko, kahit isa lang, malaman ko lang kung nasaan siya. Kung okay lang ba siya? Masyado niya akong pinag-aalala. Anong oras na? Hindi naman siya nalalate ng uwig. 8:30 nasa kondo na siya. Pero ngayon, pasado 11:00 na wala pa rin siya. Lumamig na rin yung pagkain na inihanda ko sa lamesa. Nalipasan na ako ng gutom. Hindi naman kasi ako sanay nakakain ng dinner tapos hindi siya kasama. Sinubukan ko ulit tawagan ang phone niya. Cannot be reached na. Muli akong naghintay, nakatingin lang ako sa orasan habang nakaupo sa sofa. 12:00 na wala pa rin siya. Hanggang sa makatulog na ako. Morning wife. Breakfast in bed. Bungad nito sa kinang pumasok ito sa kwarto at may dalang tray at may lamang pagkain. Morning babe, inaantok pang bati ko sa kanya. Ha? Teka, umaga na? Nagtatakang tanong ko maya-maya. Yeh. It's already 7, wife. Sagot nito sa kalumapit sa kin at hinalikan ako sa noo ko. Teka nga, kakauwi mo lang. Tanong ko nang mapansing nakabihis pa rin siya, o nakabihis na siya. Nope. Umuwi ako kagabi late nga lang. I'm sorry wife. Traffic kasi isi. Tulog ka na sa sofa nang dumating ako, paliwanag nito. Tiningnan ko siya nang nagtataka at seryoso. Ba't ganyan ang tingin mo sa kin wife? Tanong nito, nagpunta ako kahapon sa office mo. Kasi hindi mo sinasagot ang mga tawag at text ko sa'yo. Sabi ni Jenica may emergency meeting ka raw. Emergency meeting na inabot ng 11:00 wala pa rin. Tapos pinatayan mo pa ako ng cellphone. Hindi ko alam kung nagagalit ako sa kanya o nagtatampo lang. I'm sorry wife. Nabisi lang ako kagabi. Nakalimutan ko ang phone ko sa office kaya hindi ko masagot ang tawag mo.
Traffic pa pagka-uwi ko tapos na-shutdown yung phone ko kaya ganoon. Sorry, okay. Sorry. Anito saka ako hinalikan sa mga labi ko. Pinag-alala mo kasi ako eh. Nagtatampong saad ko sa kanya nang maghiwalay ang mga labi namin. I'm sorry, wife. Promise na hindi na maulit yon. Niyakap ako nito bigla nang tumabi ito sa pwesto ko. Baka naman kasi kasama mo yung anak ng Invest, isisin. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang bigla niya akong halikan ulit. Sarap, nakangiting saad nito. Bangon ka na, wife. Kain ka na. Anito saka tumayo at kinuha ang tray na dala niya kanina. Bumangon ako sa kama saka naglakad papasok sa banyo. Nako. Subukan mo lang, mister. Saad ko sa kanya. Nako. Makikita talaga ng babaeng iyon kapag nilandi niya ang asawa ko. Wala nga, wife. Dinig kong sagot nito. Pagkatapos kong maghilamos at mag-toothbrush, bumalik ulit ako sa kama. I need to go, wife. May kailangan pa akong tapusin. Napatingin ako sa kanya ng diretsyo. Hindi mo ako sasabayan kumain. Tanong ko. I'm sorry, wife. Mamaya sabay tayong mag-lunch, okay? Anito saka ako hinalikan sa buhok ko. Bye, wife. I love you. Saka itong nagmamadaling lumabas ng kwarto at iniwan akong mag-isa. Bye. I love you too. Bulong ko na lang sa sarili nang marinig ko ang pagbukas-sara ng pinto. I again, Vithi. Bungad sa kanya ni Princess. Hi. Tipid na sagot nito habang isinusuot ang kanyang coat. Paalis na sana siya para sunduin ang asawa at nangako siya rito na sabay silang magtatanghalian. Lunch with me again? Nakangiting tanong ni Princess sa kanya. I'm sorry, but need to go home. I have a lunch date with my wife. Sagot niya rito. Oh, you already have a wife. Tanong nito. Yeah. I'm already married. Sagot ni Malfoy dito saka ipinakita ang daliri kung saan nakasuot ang wedding ring niya. Hindi ba nabanggit ng daddy mo sa'yo? No, he didn't. But it's okay. I still like you pa rin naman, walang alinlangan na saad nito sa lalaki. What? Takang tanong pa ni Malfoy. Nagulat lang siya sa sinabi nito. He didn't expected it anyway. Hi, Daddy. Nakangiting bati nito sa ama na kapapasok lang sa opisina ni Malfoy. Tamang-tama. How about lunch meeting, Malfoy? Saluhan mo na lang kami ng anak ko na mag-lunch at doon na natin pag-usapan ang tungkol sa proposal mo. Good idea, Daddy. Napatingin naman si Malfoy sa suot niyang orasang pambisig. How about his wife? Malamang na magtatampo na naman iyon mamaya. But need to see my wife, Mr. Sandoval. May lunch date kasi kami. Sagot niya sa matandang lalaki. Come on, Malfoy, ngayon lang ito. Huwag mo nang tanggihan ang alok ko. Let's go. Anito saka nagpatiunang lumabas ng opisina, kasunod nito ang anak. Napapabuntong hininga na lang ang lalaki at sumunod sa mag-ama. Ay. Nakangiting bati ko sa kanya nang nasa tapat na ako ng lamesa niya. Hipo, maam kara. Si sir mo? Tanong ko. Ano po? May meeting po. Utal na sagot nito sa kin. Ganon ba? Mga anong oras kaya sila matatapos? Tanong ko ulit sa kanya. Ano po, bakit nautal ka? Okay ka lang ba? Natatawang tanong ko pa sa kanya. Para namang bago lang kami nitong nagkausap. Kasi ano po maam, hindi na po ako magsisinungaling sa inyo, anito. Kasama po ni Sir si Mr. Sandoval, kasama rin po yung maarteng anak niya. Biglang nawala ang malapad na ngiti sa mga labi ko nang marinig ko ang sinabi ni Jen. Ganon ba? Kanina pa ba umalis? Tanong ko ulit. Kaalis lang po maam, mga 5 minutes ago po. Napatingin ako sa relo ko. 11:15 na. Ang sabi niya kanina sabay kaming magla-lunch, tapos ngayon wala siya. Napabuntong hininga na lang ako. Okay. Huwag mo na lang sabihin sa kanya na nagpunta ako, ha? Saad ko sa kanya. Okay po, maam. Tinapunan ko muna ng tingin ang pinto ng opisina niya,
bago laglag ang mga balikat kong naglakad palayo. Nakakainis. Mangangako siya sa akin tapos hindi naman pala tutuparin. Puro na lang siya salita. Paglabas ko ng building nag-abang na lang ako ng taxi saka nagpahatid ulit sa kondo. Nasa lobby na ako at pasakay sa elevator nang biglang lumabas si Cross. Hey, there you are again, neighbor. Nakangiting bati nito sa akin, wait. Will I long face ha? Kunot ang noo na tanong nito. Wala. Tipid na sagot ko sa kanya. Wala, pero ganyan ang itsura mo, tila hindi kumbinsidong tanong nito. You know what, was thinking to eat lunch when I saw you at halata rin na hindi ka pa kumakain, kaya samahan mo na lang ako okay. Anito at walang paalam na hinawakan ako sa pulsuhan ko. Hindi pa ako nagugutom. Sagot ko. Ang totoo niyan, nawalan ako ng gana. Pero maya-maya biglang tumunog ang tiyan ko kaya napahawak ako roon. Layer. Come on Kara, samahan mo na lang ako. Saad nito at hinila ako palayo sa tapat ng elevator hanggang sa makarating kami sa parking lot. Pinagbuksan pa ako nito ng pinto sa passenger seat ng kanyang kotse. Saan ba tayo kakain? Don't worry, sa malapit lang tayo kasi pareho na tayong gutom. Anito bago nagmamadaling lumulan na rin sa driver's seat at pinasibad ang kanyang sasakyan. Gaya ng sabi niya, sa pinakamalapit na kainan na kami nagpunta. Ang dami pang in-order na pagkain. Birthday mo? Nakangiting tanong ko sa kanya. Nope. Bakit ang dami mong in-order? Ubusin natin to lahat, no, gutom ka masyado. Saad nito habang nilalagyan ng pagkain ang plato ko. Nakangiti rin ito ng nakakaloko sa akin. Hindi naman ako malakas kumain. Nakangusong saad ko sa kanya. Natawa ito sa sinabi ko. Aha! Kaya pala nung nakaraang kumain tayo nakailang kanin ka pa. Grabe siya. Nataon lang na masarap kang magluto kaya naparami ang kain ko. Ang hilig mong magdeni ano? Kain na lang tayo. Anito saka nagsimula ng kumain. Dahil pareho kaming gutom. Ganado kami parehong kumain habang masayang nagkukwentuhan. Maya-maya bigla na lang ako nagulat nang dumapo sa gilid ng labi ko ang daliri niya. Ang kalat mong kumain, Kara. Anito habang tumatawa pa. Mas lalo pa akong nagulantang nang bigla niyang isubo ang daliri niyang pinangpunas sa gilid ng labi ko. Pareho kaming natigilan. Ako ang unang nag-iwas ng tingin sa kanya. Ganon din ito sa akin maya-maya. Bigla akong nahiya sa kanya. Alam ko at hindi naman ako manhid para hindi ko mahalata at maramdaman na may gusto siya sa akin, sa kilos at mga tingin niya sa akin. I know he likes me. Pero ayoko lang na pangunahan siya sa kung anuman ang totoo niyang nararamdaman para sa akin. Nakakahiya kung ako pa itong magtatanong sa kanya at itatanggi niya. Are you done? Tanong nito maya-maya. Busog na ako. Thank you ulit. Nakangiting saad ko sa kanya. Akala ko hindi natin maubos ang lahat ng in-order ko ang lakas mo talagang kumain. Pang-aasar pa nito. Hindi kaya. Ikaw nga halos lahat kumain. Tiyos deni pa. Come on, let's go. Inalalayan pa ako nitong makatayo sa kinaupuan ko. Ramdam ko ang paghawak niya sa baywang ko habang papalabas kami ng restaurant hanggang sa makarating sa parking lot. Hawak na wala namang mali siya at hindi nakakailang. Pero maihatid na kakaibang pakiramdam sa akin. So, pwede mo na bang sabihin sa akin kung bakit nakasimangot ka kanina? Basag nito sa katahimikang pumapagitna sa amin habang nagmamaneho siya pabalik sa kondo. Mabilis akong nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Naiinis lang ako kay Malfoy. Kasi ang sabi niya sabay daw kaming magla-lunch pero mas inuna niya pang sumama sa business partner niya. Oh, may dahilan naman pala. Bakit nagtatampo ka pa dyan? Tanong nito. Okay lang naman sana kung hindi niya kasama ang babaeng yon. Napabuntong hininga akong muli nang maisip kong masaya siyang nakikipagkwentuhan sa babaeng yon habang sabay silang kumakain. Nakakainis. Nakakasira ng mood. You didn't trust your husband, don't you? Tanong nito habang nakatuon ang tingin sa unahan ng sasakyan. Seryoso na siya kumpara kanina. May tiwala ako sa asawa ko, pero sa mga malalanding babae sa paligid niya wala akong tiwala. Seryosong sagot ko sa kanya.
Hindi naman ito umimik hanggang sa makarating kamit sa tapat ng kondo namin ni Malfoy. Thank you ulit sa pagkain. Nakangiting saad ko sa kanya. You're welcome, Kara. Anya at hinalikan ako nito sa pisngi ko na kinagulat ko naman. A thank you kiss. Agap na saad nito. Umiti na lang din ako sa kanya. Thank you din ni. Maya-maya ay biglang bukas ang pinto sa tapat namin at iniluwa roon ang nag-aalalang hitsura ng asawa ko. Wife D. Anito sa kanapatingin sa mini cross. Biglang nag-iba ang hitsura nito. Nangunot ang noo at seryosong tumitig sa amin. Mauna na ako, Kara. Thank you ulit. Bye ni. Bye. Sagot ko bago ito tuluyang umalis. Maya-maya ay binalingan ko ng tingin si Malfoy. Seryoso pa rin ang mukha niya. Where have you been? Who's that guy? Seryosong tanong nito habang sinusundan ng tingin ang papalayong si Cross. Tiningnan ko siya ng masama sa kawalang imik na pumasok sa loob. Nilagpasan ko lang siya. Ramdam ko naman ang pagsunod nito sa kin hanggang sa kusina. Saan kayo galing ng lalaking iyon, Kara? May diing tanong nito. Nag-lunch. I emphasize the word lunch para ipaalala sa kanya ang pangako niyang napako. Inirapan ko siya. Kumuha ako ng baso pati na rin ang tubig sa loob ng ref. Lunch? I told you na sabay tayong kakain but Kavik did you go with that guy? Inis na tanong nito sa kin. Inilapag ko sa lamesa ang baso na ginamit ko saka ko siya hinarap. Malamang kasi nagutom ako kakahintay sayo. Nag-aya sa kin si Cross kaya sumama ako. Alangan naman tiisin ko ang gutom ko, hindi ba? Inis ding saad ko sa kanya. Bakit, siya lang ba ang pwedeng kumain sa labas kasama ang babaeng yon? Wife D. Napabuntong hininga ito. Okay, I'm sorry, na late lang naman ako ng 10 minutes. Pag-uwi ko rito kanina wala ka na. I was waiting for you para lumabas tayo pero di ko naman akalain na nasa labas ka na pala at nag-enjoy na kumain kasama ng lalaking yon habang ako narito at naghihintay sa'yo. Mahabang paliwanag nito sa kin. Mas lalo lang ako nainis sa kanya. Sinungaling. Sa isip-isip ko. Na late raw ng 10 minutes kasama niya nga ang malanding babae na yon. Natutoto ka na magsinungaling sa kin, Malfoy. Hindi ko na lang siyang sinagot. Naglakad ako palapit sa lababo at kunwari naghugas ako ng kamay ko. Maya-maya naramdaman ko ang pagyakap niya sa likod ko. Ipinatong nito ang baba niya sa balikat ko. I'm sorry. Anito saka isinubsob ang mukha niya sa lig ko. I'm sorry, wife. I love you. Bulong nito sa kin saka ako hinalikan sa pisngi ko. Sorry, wife. I love you. Anas nitong muli. Is promise na babawi ako sa iyo, okay, at don't make promises baka umasa na naman ako sa wala at di mo naman tutuparin. Putol ko sa iba pa niyang sasabihin. No. Promise I'll make it up to you, wife, okay? I'm sorry. I love you. Iniharap ako nito sa kanya saka hinawakan ang dalawa kong pisngi saka ako siniil ng halik sa mga labi. I love you, wife. Humalik ulit ito sa kin. Bakit ayaw mong mag-I love you to o sa kin? Nagtatampong tanong nito. Naiinis kasi ako sa'yo. Kakainis yung hitsura niya parang bata. Sorry na kasi. I love you, Anya at paulit-ulit ako nitong hinalikan sa mga labi ko. Kaasar. Ba't ba ang dali kong bumigay sa mga halik at haplos niya sa kin? Kaunting lambing lang niya sa kin wala na ang inis at galit ko sa kanya. Natawa na lang ako sa kanya maya-maya. Ang kulit Hindi talaga ako tinantanan hanggat hindi ako nag-I love you to sa kanya. Na I love you too, baby. Parang bata. Tumatawang saad ko. Ang tagal kasi Anito saka ako binuhat at naglakad papasok sa kwarto. Ano nang gagawin mo? Nakataas kilay kong tanong sa kanya nang mailapag ako nito sa kama at dali-dali itong naghubad ng damit niya sa harapan ko mismo. Kakain lang ako, wife, nalipasan ako ng gutom dahil sa'yo Anito saka mabilis na dumagan sa kin at walang ano-ano isiniil ako ng halik. Kara, sambit ng asawa ko nang pagbukas ko sa pinto ng kanyang opisina ay ako ang bumungad sa kanya. Malapad ang pagkakangiti kong naglakad palapit sa kanya.
Hi baby. Bati ko at hinalikan ko siya sa labi niya nang makalapit ako sa kanyang pwesto. Umupo ako sa kandungan niya. What are you doing here? Hindi mo naman sinabi na pupunta ka, sana sinundo na kita. Saad nitong nakangiti sa kin pagkway mabilis na ipinulupot sa baywang ko ang kanyang mga braso. Maya-maya ay napatingin naman ito sa likuran ko kaya napasunod ang tingin ko roon. Nakita ko yung babaeng iyon, nakatayo sa gitna ng pinto at nakapamaywang habang nakataas ang kilay sa kin. Princess, this is Karani wife. Pakilala sa kin ni Malfoy sa babaeng maarte na iyon. Umirap lang ito. Mas lalong lumipad sa ere ang kilay. Maya-maya ay binigyan ako nito ng masamang tingin. So, you're the wife ha? Anito sa seryosong boses saka naglakad palapit sa pwesto namin at umupo sa silyang nasa tapat ng lamesa ni Malfoy. Hi! Tipid na bati ko sa kanya kahit hindi ko feel na makipag-usap sa malanding kagaya niya. Masama ang tingin nito sa kin habang sinusuri ako. Kung nakakatay lang ang titig niya panigurado kanina pa ako bumulagta rito. What are you doing here? Hindi mo ba alam na oras ng trabaho ngayon at dapat hindi mo iniistorbo si Malfoy sa trabaho niya? Mataray na saad nito sa kin. Aba! Ang kapal ng mukha nitong sabihan ako ng ganoon. Ano ang akala niya sa kin walang karapatan na puntahan ang asawa ko kahit sa oras ng trabaho nito? Siya nga itong halatang wala namang ginagawa rito, pero kung umasta at makapagsalita sa kin akala mo siya ang may-ari ng kumpanya ng asawa ko. Wala naman akong maalala na nagbabawal na batas na hindi ko pwedeng bisitahin ang asawa ko sa oras o hindi oras ng trabaho niya. Asawa ako kaya may karapatan akong pumunta rito kahit kailan ko gusto. Saad ko sa kanya at tinaasan ko na rin siya ng kilay. Nakakagigil ang kaartihan nito. Ang sarap saktan. Inirapan ako nitong muli. Look who's disturbing this my husband while working hours. Mukhang ikaw naman ang walang ginagawa rito. Malumanay ko pang dagdag sa kanya. Sarkastiko itong natawa sa kin, pardon me. I came here for business matters. Hindi ko ugaling magsayang ng oras ko para lang sa wala. Tumayo ito sa kinaupuan niya. Girl, stop it, okay? Saway sa amin ni Malfoy. Wife, hayaan mo na lang siya. Kain na lang tayo sa labas, okay? Bulong na saad nito sa kin habang ramdam ko ang masuyong paghaplos ng palad niya sa baywang ko. Ito ba yung sinasabi mong asawa mo, Malfoy? Tura nito pagkway itinuro ako. Muli itong humiti ng nakakaloko sa kin, hindi marunong makiharap sa taong mas nakakataas sa kanya, anito maya-maya. Siya, mas nakakataas sa kin. Ang kapal naman talaga ng mukha niya. Kung tutuusin wala siya dapat dito kasi hindi naman siya ang business partner ng asawa ko. Ano, pumupunta siya rito para landiin ang asawa ko. Nakakapanggigil. Sarap hambalusin ang pagmumukha niya. Ang kapal. Wife, please, di. Awat nito sa kin nang ikuyom ko ang aking mga kamao. Hinigpitan nito ang pagkakayakap sa baywang ko. Alam kasi niyang inis na ako at nagpipigil na lang ako sa babaeng to. At alam niya kung ano ang ugali mayroon ako. You don't know how to understand the word business partner relationship. Business partner relationship, kunot ang noo na saad ko. Saglit kong tinapunan ng tingin ang aking asawa sa kamuling nagbaling ng tingin dito. Ang pagkakaalam ko, daddy mo ang investor sa kumpanya ng asawa ko at hindi ikaw. So ano ang ginagawa mo rito? Para landiin ang asawa ko sa oras ng trabaho, hindi ko napigilan ang aking sarili. Napasinghap kunwari ito sa sinabi ko. Pati si Malfoy nagulat din dahil doon. Kara, stop it, okay? Anito sa kin. How dare you to say that to me, ha? Hindi ko nilalandi si Malfoy. God! Malfoy, hindi ko akalain na ganyan pala ang ugali ng asawa mo. Ugaling kalye, galit na saad nito at muli akong tinapunan ng matalim na tingin. Bakit, natamaan siya sa sinabi ko? Totoo naman iyon. Nilalandi niya ang asawa ko. Please, Princess Liv, mag-usap tayo mamaya. Saad ni Malfoy saka ako pinaalis sa kandungan niya. Dali-dali nitong kinuha ang bag niya at lumabas sa opisina ng asawa ko. Karani. Tawag sa kin ni Malfoy. What? Inis na sagot ko naman sa kanya. Elif, did you do that? Seryosong tanong nito sa kin, ba't mo sinabi iyon sa kanya? Bakit?
Totoo naman eh. Nilalandi ka niya kaya siya nandito lagi sa opisina mo. Hindi ko mapigilan na magtaas ng boses sa kanya. Naiinis talaga ako. God, Kara. Hindi ba napag-usapan na natin to? Lahat na lang ba ng mga babaeng lalapit sa kin pag-iisipan mo agad ng masama? Galit na tanong nito. Nagulat ako. Kasi ngayon niya lang ako pinagtaasan ng boses. Napahilamos pa ito sa mukha niya nang makita niyang natigilan ako sa kinatatayuan ko. Naglakad ito palapit sa kin at hinawakan ako sa kamay ko, pero mabilis akong pumiksi. I'm sorry, wife. Hindi ko sinasadyang masigawan ka. I'm sorry. Mahinahong saad nito sa kin at muling sinubukang abutin ang aking kamay. Sunod-sunod na pag-iling ang ginawa ko saka umatras palayo sa kanya. Uwi na lang ako, saad ko at mabilis na nilisan ang opisina niya. Hindi man lang ako pinigilan, nakakainis siya. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong sa kin ni Jenica nang makita niya akong nakatulala na naglalakad sa lobby. Okay lang ako. Tipid na sagot ko. Maglalakad na sana ako ulit nang bigla akong makaramdam ng pagkahilo, kaya napatigil ako at napakapit sa gilid ng lamesa niya. Lumapit naman ito kaagad sa kin. Ma'am Kara, okay lang po ba talaga kayo? Tanong nito na nag-aalala pa. Pwede bang samahan mo muna ako sa si Jenica? Hinging tulong ko sa kanya. Opo. Halika po ma'am, aalalayan kita. Sinamahan niya ako nito hanggang sa makarating kami sa pinakamalapit na sihi sa palapag na iyon. Sigurado po kayo na okay lang kayo ma'am, tanong nitong muli. Hintayin mo na lang ako rito sa labas ha, saad ko saka ako pumasok sa loob ng banyo. Medyo nagulat pa ako nang makita ko roon si Princess. Look who's here. The real one slut. TFF. Saad nito kasabay ng pagtitig niya sa kin mula ulo hanggang paa. Pathetic. Look at yourself, Kara, mukhang ikaw pa ang nanglandi kay Malfoy para lang mapasayo siya. May nakapagsabi na ba sa iyo na hindi kayo bagay ni Malfoy ha? Maarteng tanong nito sa kangumisi sa kin na nang nakakaloko. Napupuno na naman ako sa babaeng ito. Pero nagpipigil lang ako dahil umiikot talaga ang paningin ko. Hindi ko na siya pinansin at tumalikod na lang para sana lumapit sa lababo, pero nagulat na lamang ako nang bigla niya akong hinigit sa braso ko. Kinakausap pa kita, huwag kang bastos karadi. Galit na saad nito. Bitawan mo nga ako. Wala ako sa mood para makipagtalo sa'yo. Asik ko sa kanya at pilit na binabawi ang braso ko sa kanya. Pero maya-maya ay bigla niya akong sinampal. Nagulat ako sa ginawa niya. Hindi ko inaasahan yon. Napahawak ako sa pisngi ko. Ramdam ko iyong kamay niya roon. Para yan sa pagtawag mo sa King's Lot. Nakangising anito. Kahit nanghihina ako at nahihilo pa rin, kumuha ako ng sapat na lakas para makaganti rin sa kanya. Lintik lang ang walang ganti. Sinampal ko rin siya, mas malakas sa sampal niya. Muntikan pa itong matumba. Ouch! How dare you? Daing nito habang nakahawak ang kamay sa mukha niya. Para yan sa panglalandi mo sa asawa ko. Walang hiya kang babae ka. Madaming lalaki sa paligid mo pero ang asawa ko pa ang napili mong landiin. Makati ka rin ano? Bakit? Gusto mo ba magpakamot sa asawa ko ha? Nanggigigil na saad ko sa kanya. Kahit nahihilo at nanghihina ako, hindi ko na pinansin iyon. Mas nag-uumapaw ang galit ko sa babaeng ito. Maya-maya ay bigla niya akong sinabunutan at sinampal. Sunod-sunod. Gumanti rin naman ako sa kanya. Aray! Ouch, you bitch! Akala mo gusto ka talaga ni Malfoy. Hindi ikaw yung tipong magugustuhan niya. Ako. Ako yung tipo niya kaya dapat masira kayong dalawa. Magiging akin ang asawa mo, Kara. Kahit kailan hindi ko ugaling ipamigay kung ano ang mayroon ako. Ang kati mo talaga. Aha! Bigla niya akong sinabunutan ng malakas kaya nakaramdam ulit ako ng pagkahilo. Nanghina ako kaya napahiga ako sa sahig ng banyo. Inibabawan ako nito, sampal, sabunot at kalmot ang ginawa nito sa kin. Hindi ako makalaban sa kanya. Bagay to sa'yo, Kara. At hindi ako malandi. You bitch! Malandi ka putangina mo. Pati asawa ko nilalandi mo pa. Sigaw ko sa kanya. Ma'am Kara,
Gulat na saad ni Jenica na kakapasok lang sa sisi. Agad itong lumapit sa amin at sinabunutan din si Princess. Ang malanding ito. Halika ka rito. Ikaw ang Makati. At talagang may gana at lakas ng loob ka pang landiin si Sir Malfoy ha. Anito sa kahinila ito sa buhok kaya napahiga ito sa sahig. Bumangon ako at ako ang umibabaw sa kanya at gumanti sa ginawa niya sa akin kanina. Nang hihinaman, pinilit ko talagang makaganti. Ouch! Ouch! Humanda kayong dalawa sa akin, anito. Ang landi mo. Tigilan mo ang asawa ko at hindi lang ito ang matitikman mo. Karani. Yung boses niyang galit na nagmumula sa pinto. Pero hindi ko siya pinansin at tuloy ako sa pagsabunot at sampal sa babaeng ito. Naramdaman ko na lang maya-maya ang pagbuhat nito sa akin gamit ang baywang ko upang ilayo sa babaeng yon. Kara, stop it, ano ka ba? Sigaw nito sa akin, what are you doing? Galit na tanong nito. Mel, she hurt me pati iyang sekretary mo. Umiiyak na pagsusumbong nito sa asawa ko. Ang galing umarti ang hinayupak. Sinungaling. Ang landi mo na nga, sinungaling ka pa. Sigaw ko sa kanya. Lalapitan ko pa sana siya ulit pero bigla akong pinigilan ni Malfoy. I said stop it, nakakahiya na itong ginagawa mo, Kara. Sigaw nito sa akin muli. Napatitig ako sa kanya. Nagbago na nga talaga siya. Natuto na siyang magsinungaling sa akin, tinataasan niya na ako ng boses ngayon tapos ikinahihiyan niya pa ako. Ang sakit naman nun. Malfoy, please help me. Anang Princess at kaagad siyang nilapitan ni Malfoy ay tinulungang makatayo. Agad naman itong yumakap sa asawa ko. Yung sakit sa ulo ko, hindi ko na pinansin, kasi mas naramdaman ko yung sakit sa puso ko nang makita ko kung paano niya ito lapitan at tulungan na dapat sa kanya ginawa dahil ako ang unang naapi ng babaeng yon at ako ang asawa niya. Sobrang sakit ng puso ko. Pakiramdam ko may tumatarak na patalim doon na pinipilit ibaon hanggang sa kaibuturan ko. Napailing na lang ako sa kanya nang magtama ang mga mata namin. Kahit hindi ko kayang maglakad at nanginginig pa rin ang katawan ko ay pinilit ko dahil ayokong makita niya ang mga luhang nagbabadya sa mga mata ko. Sumunod naman kaagad sa akin si Jenica at inalalayan ako. Where are you going, Kara? Dinig kong sigaw nito sa akin pero hindi ko na pinansin. Kara! Wife, where are you going? Bakit niya naman iyon ginawa kanina kay Princess? Galit na tanong ni Malfoy sa kanyang sekretarya. Sir, hindi naman po si Maam Kara at ako ang nauna. Nagpasama po sa akin kanina si Maam na magpunta po sa banyo kasi nakaramdam po siya ng hilo pagkalabas galing dito sa office niyo. Pagdating po namin sa CC, nandun po pala yung hitad na yon. Narinig ko pong pinagsalitan niya ng masama si Maam Kara. Hindi naman po siya pinatulan ni Maam. Si Princess po mismo ang unang nanakit kay Maam Kara. Pagpasok ko po sa loob, nakita ko po na sinasaktan ng malanding babae na yon ang asawa niyo, kaya po tinulungan ko siya. Wala po siyang kasalanan, sir, kundi po ang Makati at malanding hitad na yon. Mahabang paliwanag ni Jenica sa kanyang amo. Napatuon naman ang kamay ni Malfoy sa kanyang noo habang nakaupo sa kanyang swivel chair. Hindi niya alam kung paanong susuyuin ang asawa para humingi ulit ng tawad dito. Madami na siyang kasalanan kay Kara at alam niyang nasasaktan niya na ito. Masama po ang pakiramdam ni Maam Kara kanina, sir, kaya po naaawa ako sa kanya. Panaiyak po siya kanina habang magkasama kami. Pagpapatuloy nito sa kwento. Mas lalo pang nag-guilty si Malfoy nang malaman na masama ang pakiramdam ng kanyang asawa. Paanong natitiis niya ang asawa gayon ang mahal niya naman ito? Hahayaan niya na lang ba na makitang unti-unting nasisira ang relasyon nila ni Kara na kay tagal niyang ipinagdasal at inasam-asam? Na unti-unting nasisira ang pagsasama nila dahil lang sa mga walang kwentang bagay. Then Eva, you didn't tell me, Jenica. May pangsisising tanong pa nito. Mula nang makilala niya si Princess na wala na siya ng oras sa asawa niya. Natuto siyang magsinungaling dito at nagagawa niya ng masigawan ito. Tama pa ba ang ginagawa niya kay Kara? O tama ba ang naging desisyon niya na maglihim dito? Cancel all the appointments for today, Jenica. Saad nito sa dalaga saka ito nagmamadaling umalis sa opisina niya. Pagdating niya sa kondo ay agad niyang hinanap ang asawa. Kara. Wife, D. Tawag nito nang mabuksan ang pinto. Wife, where are you?
Pumasok siya sa kwarto ngunit wala roon ang asawa. Ganon din sa banyo at sa kusina. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa ng pantalon saka tinawagan ang cellphone nito pero hindi niya naman makontak. Kara, nasaan ka na ba? Inis na tanong nito sa sarili habang hindi mapakali. Hinintay niya ito. Paruot pa rito siya sa sala nila. Tinawagan niya ang mama nito para itanong kung nagawi roon ang asawa pero wala raw. Ilang oras ang hinintay niya, ngunit wala pa ring Kara na dumating. Mag-aalas 11 na ng gabi. Shit! This is all my fault. Mura nito sa sarili habang napapasabunot sa buhok niya. Maya-maya paglabas ni Malfoy sa kondo ay agad niyang nakita ang asawa habang kasama nito si Cross. Mabilis na mga hakbang ang ginawa niya para agad nalapitan ang asawa. Bigla pa siyang nakaramdam ng awa para sa asawa nang makita ang hitsura nito. Puro pasa at kalmot ang buong braso at mukha. Nagagalit siya lalo sa kanyang sarili sa mga sandaling iyon. Bakit ba hindi niya man lang nakita iyon kanina at mas kinampihan niya pa si Princess kaysa sa asawa niya? Gusto niya itong yakapin at humingi ng patawad sa mga nangyari kanina. Ngunit agad ding nagbago ang mood niya nang maalala na ilang oras siyang naghintay dito, yon pala ay kasama na naman nito ang lalaking kinagagalitan niya. What are you doing, Kara? Bakit kasama mo na naman ang lalaking ito? Galit na tanong nito sa asawa. Bro, relax, hindi natapos ni Cross ang sasabihin nang bigla siyang bigwasan ni Malfoy ng isang malakas na suntok. Dahil hindi handa sa pangyayari ay agad na natumba si Cross sa sahig. Malfoy, ano ba? Sigaw sa kanya ni Kara at dali-daling dinaluhan si Cross para tulungan ito. Wala siyang kasalanan sa'yo, ba't mo siya sinaktan? Galit na tanong niya rito habang inaalalayang makatayo si Cross. Nakahawak naman ito sa pumutok niyang labi dahil sa malakas na pagkakasuntok sa kanya ni Malfoy. Wala. Nilalandi ka ng magaling na lalaking ito, Kara. At ikaw, Lee. Turo nito kay Cross. Layuan mo ang asawa ko kung ayaw mong mapatay kita. Tama na. Tama na, Malfoy D. Sigaw muli ni Kara na halos maputol na ang mga ugat sa liig dahil sa panggagalaiti sa asawa. Bakit, Kara? Mas kinakampihan mo pa itong lalaking ito kaysa sa kinaasawa mo. Gusto niyang kastiguhin ang sarili dahil sa mga tanong niyang iyon. Ang lakas ng loob niyang magtanong gayon ang ganon din naman ang ginawa niya kanina rito. Mas kinampihan niya pa si Princess kaysa sa asawa niya. Lee? Sigaw na sagot nito sa asawa. Mas kinakampihan ko si Cross kaysa sa iyo, Malfoy, kasi alam kong wala siyang kasalanan. Ngayon alam mo na kung ano ang pakiramdam ko kanina nang mas pinili mo pang kampihan ang babaeng yon kaysa sa kinaasawa mo. Natanong mo ba kung ano ang totoong nangyari, Malfoy, ha? Natanong mo ba kung ako ang unang nanakit sa babaeng yon? O kahit natanong mo man lang kung ako ba ang naapi, hindi ko mapigilan ang mapaluha dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko sa puso ko. Dahil sa sobrang sakit, pakiramdam ko unti na lang gusto ko ng sumuko. Napailing ako sa kanya habang sunod-sunod na naglandas ang mga luha ko sa pisngi. I'm sorry, Kara D. Anito saka ako hinawakan sa kamay pero pumiksi at umatras ako sa kanya. Tama na, Malfoy. Mahal kita, alam mo yon. Pero nakakapagod din pala yung paulit-ulit kong maririnig yung sorry mo sa akin. Tatanggapin ko, magiging okay tayo pero bukas makalawa ito ulit tayo. Bagong problema na naman dahil dyan sa princess na iyan at sa ugali mong biglang nagbago. Ang sakit kasi. Ang sakit, Malfoy. Masakit dito, D. Tinuro ko ang tapat ng aking dibdib. Sobrang sakit. Pakiramdam ko hindi na ikaw yung Malfoy na asawa ko. Yung Malfoy na malambing, hindi kayang magsinungaling at saktan ako dahil mahal niya ako. Mahal mo pa ba talaga ako, Malfoy? Tanong ko sa kanya. Kasi, parang wala na. Parang biglang nawala. Hindi na ikaw yung asawa ko na sobra kung magmahal sa akin. Umiiyak na saad ko sa kanya. Naroon ang labis na hinanakit at panunumbat ko sa kanya. Tama nga. Ang buhay ay hindi puro saya lang. Darating din ang panahon na masasaktan ka dahil sa taong mahal mo. Alam kong parte ng buhay mag-asawa ang ganon ang klaseng problema, pero sana inalam niya muna kung ano ba talaga ang totoo bago siya may pinanigan sa aming dalawa. Kara, please mag-usap muna tayo. Pagsusumamo nito sa kin, please, wife. Mahal kita,
Anya nang muli akong napailing sa kanya. Nakita ko ang pagluha niya sa harapan ko. Ayokong makita siyang umiiyak ng ganoon at marinig ang basag niyang boses. Baka kasi mamaya ay maawa na naman ako sa kanya. Paulit-ulit na lang kasi ang mga nangyayari. I need space para makapag-isip ng mabuti. Kara, please. Huwag mo akong iiwan. Parang awa mo na. Mahal kita at hindi ko kakayanin na mawala ka sa akin. Lumuhod ito sa harapan ko saka ako niyakap ng mahigpit sa king baywang. Kara. Wife, please patawarin mo ako. Hindi na maulit yon. I'm sorry. I'm sorry, Kara, please T. Pagmamakawan ito sa akin. Bigyan mo ako ng oras, Malfoy, para makapag-isip. Ganon din ang sarili mo. Kasi kung hindi natin to gagawin, paulit-ulit lang itong mangyayari at paulit-ulit lang din tayo masasaktan pareho. Lumuluhang saad ko sa kanya. Masakit man pero kailangan. Pinilit kong tanggalin ang mga braso niya sa baywang ko. No, 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 wife. Please, nagmamakaawa ako sa'yo. I'm sorry. Forgive me, Kara. Let go, Malfoy T. Pagkatanggal ko ng mga braso niya ay agad akong naglakad papalayo sa kanya. Bigla akong nakaramdam ng panglalambot sa mga tuhod ko. Kung hindi lang sa maagap na mga brasong sumalo sa akin, malamang na bumagsak na ako sa tiles. Sobrang sakit para sa akin na tuluyan siyang talikuran at hindi na binigyan ng pagkakataon. Pero paano ako? Parati na lang ba ako ang magbibigay at intindi sa sitwasyon? Ako na lang ba ang tatanggap parati ng sorry niya? Paano naman ang puso kong nakakaramdam din ng sobrang sakit? Gusto kong magsisi. Hindi ko kayang iwan ang lalaking mahal ko. Gusto kong bumalik sa kanya. Yakapin siya, patahanin sa pag-iyak niya. Tanggalin ang sakit na nararamdaman sa puso niya. Bawiin lahat ng mga sinabi ko. Gusto kong sabihin sa kanya na tinatanggap ko na ang sorry niya at kalimutan na lang ang mga nangyari. Pero hindi ko magawa. Wala akong ibang nagawa kundi ang humagulhol na lang sa dibdib ni Cross. Buti na lang at nandito siya para damayan ako. Kasi kung wala siya, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas ngayon. Hindi ko alam kung sino ang magiging kakampi ko ngayon. I'm here, okay. Nandito lang ako para tulungan ka, Kara. Pagpapatahan ito sa akin. Ang sakit, Cross. Sobrang sakit. Ganon talaga kasi mahal mo eh. Mawawala rin yan. The pain will end so soon. I'm here for you, Kara. I'm willing to help you. Hinalikan pa ako nito sa buhok bago tuluyang inakay pabalik sa kondo niya. Anak, kain ka na. Napalingon ako sa pinto ng kwarto ko nang marinig ko ang boses ni Mama. Nakatayo ito roon. Mamaya na lang po, mawala pa akong ganang kumain. Malungkot ang boses na sagot ko sa kanya saka muling ibinaling ang tingin ko sa labas ng bintana. Ramdam ko ang pagpasok niya sa loob at umupo ito sa gilid ng kama ko. Kara anak, ilang araw ka nang hindi kumakain ng maayos. Baka naman magkasakit ka na niyan. Nag-aalalang saad nito sa akin. Namimiss ko na ang asawa ko, Madi. Sa halip ay saad ko sa kanya. Rinig ko ang pagpapakawala ng malalim na buntong hininga ni Mama bago ito nagsalita. Bakit hindi ka muna umuwi sa inyo at kausapin mo siya? Parang ang hirap naman po gawin noon, manasaktan po ako dahil sa ginawa niya. Tumayo ito sa kinaupuan niya saka lumapit sa pwesto ko. Isang linggo na mula nang umalis ako at iwan ko si Malfoy sa kondo niya. Pero walang araw at gabi na hindi ako umiiyak dahil sa lungkot at pangulila ko dahil sa pagkakalayo naming dalawa. Pero wala akong ibang choice kundi ang panindigan ang naging pasya ko. Masakit at napakalungkot na malayo sa mahal ko, pero ayoko rin naman na paulit-ulit na lang kaming magtatalo sa paulit-ulit lang din na dahilan. Anak, ito sinasabi ko sa'yo hindi dahil sa kinakampihan ko ang asawa mo, okay, anang Mama. Bago mo iwan ang asawa mo ng mag-isa, naisip mo ba Kara kung paanong pasakit ang ibinigay mo sa kanya noon? Gaanong sakripisyo ang ginawa noon ni Malfoy para lang mapatunayan sa iyo na mahal ka niya? Natahimik ako sa sinabi ni Mama. Lahat ginawa niya para sa iyo, Kara. Kahit paulit-ulit mo siyang sinaktan at ipinagtabuyan noon ni minsan ba nakarinig ka ng pagrereklamo at panunubat sa iyo galing sa kanya? Tanong ni Mama sa akin, umiling ako bilang tugon. Wala, hindi ba? Kasi mahal ka ng asawa mo, anak.
Ngayon, isang beses lang siyang nagkamali sa'yo, pero agad mo siyang iniwan at lumayo ka sa kanya. Hindi mo man lang siya binigyan ng pagkakataon na maitama ang nag-iisang mali niya sa'yo. Anak, parte ng buhay may asawa ang ganitong klaseng problema. Hindi yon maiiwasan, Kara. Dapat bago ka umalis at iwan ang asawa mo, sana pinag-usapan niyo muna ng mabuti ang problema niyo bago ka nagdesisyong iwan siya. Alam kong nasaktan ka, pero alam ko rin na mas nasasaktan ang asawa mo ngayon. Hindi solusyon sa problemang ito ang paglayo niyo sa isa't isa, Kara. Naiyak ako sa sinabi ni Mama. Tama siya. Hindi solusyon na umalis ako sa tabi niya para maging maayos ang lahat at makapag-isip kaming pareho. Ang tanga ko rin. Bakit hindi ko naisip yon noon? Bakit hindi ko naalala ang lahat ng pinagdaanan ni Malfoy noon para lang maging okay kami? Wala siyang ibang ginawa kundi ang ipakita at iparamdam sa Kin kung gaano niya ako kamahal. Pero ngayon, isang pagkakamali niya lang lumayo agad ako sa kanya. Sobra ko na siyang nasaktan noon, pero ito inulit ko na naman ngayon. Anong klaseng asawa ba ako? Nangako ako noon sa kanya na hindi ko siya iiwan kahit ano nang mangyari, pero ano ang ginawa ko? Nasaan ako ngayon? Nasaktan ako dahil sa ginawa niya sa Kin, pero hindi pa rin iyon sapat na dahilan para lumayo ako sa kanya. Hindi pa rin iyon katumbas sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa kanya noon. Mahal ko ang asawa ko at ayoko na mapunta siya sa iba, lalo na sa princess na yon. Pero sa ginawa ko, mas lalo ko lang binigyan ng pagkakataon ang babaeng iyon na landiin niya ang asawa ko. Ma, ano ang gagawin ko? Humihikbing tanong ko kay Mama. Mahal ko si Malfoy at hindi ko kayang mawala siya sa Kin. Alam ko, anito. Bakit hindi mo muna isantabi yung galit at sakit na nararamdaman mo dyan sa puso mo? Kausapin mo siya. Mag-usap kayo, anak. Sayang naman ang pinagsamahan nyo kung mapupunta lang sa wala. Alam kong may dahilan ang asawa mo kung bakit mas pinili niyang kampihan ang babaeng yon kaysa sayo. Paano kung mas lalo akong masaktan kapag nalaman ko ang dahilan niya? Nag-aalalang tanong ko kay Mama. Paano nga kapag ganoon? Ano, tuluyan na akong aalis at iiwan si Malfoy. Hindi ko kakayanin yon. Tanggapin mo kahit masakit, anak, nandito lang ako para sa'yo. Pero alam ko hindi gagawa ng isang pagkakamali si Malfoy nang walang magandang dahilan para lang masaktan ka. May awa ang Diyos, anak, magiging maayos din kayo. Mahal ko siya, mamiss ko na ang asawa ko. Magbihis ka at puntahan mo siya para magkausap kayo, saad ni Mama habang nakayakap ako sa kanya. Opo, masalamat ulit. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka sa tabi ko. Pinunasan nito ang mga luha sa pisngi ko. Sige na. Saka ako naligo at nag-ayos ng sarili ko. Kailangan namin mag-usap ni Malfoy. Hindi ako papayag na masisira lang kami ng ganon-ganon dahil lang sa babaeng yon. Asawa ko si Malfoy kaya mas may karapatan ako sa kanya. Come F, Malfoy. Ano, ganito na lang ba ang gagawin mo araw-araw? Ang magkulong dito sa kondo mo? Pinapabayaan mo na ang negosyo mo pati ang sarili mo. Galit na saad sa kanya ng kaibigang si Ella. And you know na bawal sa iyo ang alak. Inilalagay mo lalo sa peligro ang buhay mo. Nakaupo siya sa ibabang gilid ng kama habang nagkalat na bote ng alak ang nasa paligid niya. 1 linggo na ang nakalipas mula nang iwan siya ni Kara. Wala siyang ibang ginawa kundi ang mag-inom at magkulong sa kwarto nila. Sa ganoong paraan ay kahit papaano nalilimutan niya ang lungkot at pangulila sa asawa niya kapag lasing na siya. Ganito na lang ba lagi ang mararanasan niya? Ang paulit-ulit na masaktan dahil sa mahal niya? Mali ang ginawa niya at labag sa puso niya ang saktan ang kanyang asawa. Pero bakit naman kay dali lang nito sumuko at iwanan siya? Akala niya mahal siya ng asawa at hindi siya iiwan nito kahit ano nang mangyari. Pero nasaan ito? Ano nang gusto mong gawin ko, Ella, ang lumabas sa kwartong ito? Humarap sa madaming tao, magtrabaho habang sobrang nasasaktan ang puso ko dahil iniwanan na ako ng asawa ko. Yun ba ang gusto mong gawin ko? Ha? Galit ding saad nito sa kaibigan. Damn this life, Ella. Bakit hindi na lang ako tuluyang mawala sa mundong ito para hindi ko na maramdaman ang paulit-ulit na sakit dito sa puso ko? Umiiyak na saad nito sa katumungga sa bote ng alak na hawak nito. Natigilan naman bigla ang kaibigan niya nang muli siya nitong makita na lumuluha.
Then sabihin mo kay Kara ang totoo at dahilan mo kung bakit hindi mo maiwasan ang princess na yon. Kung bakit mas pinili mo pang kampihan ang malanding babaeng iyon, kahit alam mo naman na asawa mo ang unang naapi dahil sa bruhalditang babaeng iyon. Seryoso ang boses na saad nito kay Malfoy. Sunod-sunod na pag-iling naman ang ginawa ng lalaki matapos marinig ang mga sinabi ng kaibigan. No, ayokong masaktan si Kara. At sa tingin mo sa ginagawa mo ngayon hindi mo nasasaktan si Kara? Agap na tanong nito sa kanya. Mel, sabihin mo na lang sa kanya ang dahilan mo. Mahal ka ni Kara, ino, na maiintindihan ka niya. Mas masasaktan siya lalo kung sa iba pa niya malalaman na naglilihim ka sa kanya. Madaling sabihin pero mahirap gawin, Ella. Kapag nalaman ni Kara ang totoo baka bumigay na ako ng tuluyan dahil mas dobleng sakit ang mararamdaman ko dito sa puso ko. Ayoko na masaktan siya kapag nalaman niya ang totoo. Patuloy na pag-iyak nito. Bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa kanya? Wala naman siyang nagawang malalang kasalanan pero bakit siya pa ang nakakaranas ng ganitong problema at pagsubok? Pati ang asawa niya kailangan niyang paglihiman para lang hindi ito tuluyang masaktan. At ano ang gusto mo, Malfoy? Ang tuluyang maniwala siya sa sarili niya na mas pinili mo pang paniwalaan ang babaeng yon kaysa sa kanya. Ang tuluyan niyang paniwalaan ang sarili niya na nagbago na ang nararamdaman mo para sa kanya. Mas masasaktan lang siya lalo. At may posibilidad pang mawala siya sa iyo ng tuluyan. Hindi ko alam, Ella. Napapaawa na lang sa kanya ang kaibigang si Ella habang pinagmamasdan siya nito. Ano ba ang dapat niyang gawin para kahit paano ay matulungan ito sa mabigat na problema nito? Gustuhin man niyang kausapin ang asawa nito para maipagtapat dito ang dinadamdam ng kaibigan ay hindi niya magawa. Wala siyang ibang magawa kundi ang pagtakpan na lamang ito sa paglilihim sa asawa. Ayokong mawala sa kin ang asawa ko, pero ayoko rin naman makita na nasasaktan siya ng dahil sa kin. Hindi ko alam kung paano ang gagawin ko para hindi siya masaktan dahil sa iniisip niya kay Princess at sa akin. Pero hindi ko rin alam kung paano ang gagawin ko para hindi siya masaktan sa piling ko kapag nalaman niya ang totoo. Lumapit sa kanya ang kaibigan sa kanito, kinuha ang bote ng alak na hawak niya at niyakap siya ng mahigpit. Leve, tahan na. Huwag ka nang umiyak, makakasama yan sa'yo. Hindi kita iiwan gaya ng pangako ko noon sa mama mo. Para na rin kitang kapatid, Malfoy, kaya nasasaktan din ako kapag nakikita kitang nasasaktan. Mahal kita at hindi rin ako papayag na mawala ka. Umiiyak na saad nito habang yakap si Malfoy. Nasa labas na ako ng pinto ng kondo ni Malfoy. Kinakabahan ako, ewan ko kung bakit at sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Siguro kasi excited akong muling makita ang asawa ko. Miss ko na siya. May sariling susi naman ako kaya hindi ko na kailangang kumatok para pagbuksan niya. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, sumilip muna ako para tingnan kung may tao sa sala. Nang makita kong tahimik at walang tao ay dahan-dahan akong pumasok. Ang gulo ng kondo niya. Madaming nagkalat ng mga madudumi at labahin niyang mga damit. Mga bote ng alak na nasa sahig at sa center table. Hindi nag-iinom ng ganito karaming alak si Malfoy, pero sa nakita kong mga bote, parang hindi niya talaga napigilan ang paglalasing habang magkalayo kaming dalawa. Lalapit na sana ako sa mga kalat para linisin muna ito bago ako humarap sa kanya at makipag-usap, pero natigil ako sa paglalakad nang may marinig akong ingay na nagmula sa kwarto namin. Kunot ang noo at dahan-dahan akong naglakad palapit doon. Nakaawang naman ang pinto kaya tinulak ko ito para makita lalo ang loob ng silid namin. Pero mali pala ang ginawa ko. Para akong tinuklaw ng ahas at hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko dahil sa mga nasaksihan kong kaganapan. Pakiramdam ko paulit-ulit akong sinasaksak ng milyon-milyong patalim dito sa puso ko dahil sa sakit na nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Hindi ko na napigilan ang pangingilid ng mga luha sa mata ko. Hindi ko magawang kumilos, nawala lahat ng lakas ko sa katawan. Kung pwede nga lang na maglaho agad ako sa kinatatayuan ko ngayon para lang makatakas sa tagpong ito, ginawa ko na. Natabig ko ang flower vase na nasa gilid ng pinto na siyang lumikha ng ingay at naging dahilan upang maagaw ang atensyon nilang dalawa. Napatingin sa gawi ko si Malfoy. Gulat na gulat ito habang palipat-lipat ang tingin na binigay niya sa kin at kay Princess na nasa harap niya at kahalikan niya lang kanina. Kara, nag-aalalang sambit nito sa pangalan ko. Napailing ako ng sunod-sunod sa kaumatras ng hakbang.
Akala ko magiging okay na ang lahat kapag pumunta ako rito para makita at makausap siya. Pero hindi pala. Mas lalo lang pala akong masasaktan dahil sa mga nasaksihan ko. Hindi pa man din ako nakakalabas ng pinto ay naramdaman ko ang mga braso niyang pumulupot sa baywang ko at niyakap ako nito ng kahigpit. Kara, please. I'm sorry. I'm sorry. Akala ko ikaw siya. Wife, please magpapaliwanag ako. Please pakinggan mo muna ako, Kara. Pagmamakaawa nito sa Kin, ramdam ko ang paghalik niya ng paulit-ulit sa buhok ko. Sa pisngi ko. Please. I'm sorry. I'm really sorry. Napapikit na lang ako habang sunod-sunod ang pagragasa ng mga luha sa King mga mata. Ayoko na. Sobrang sakit na sa puso ko. Durog na ako. Pakiramdam ko isang pagkakamali niya na lang sa King bibigay na ako dahil sa sobrang sakit dito sa puso ko. Hanggang kailan ba mangyayari to? Bakit kami pa ang nakakaranas ng ganito? Bakit ako pa? Mahal ko ang asawa ko pero bakit pakiramdam ko hindi pwede? Bakit pakiramdam ko tutol na ang tadhana ngayon sa Min? I'm sorry. Pero paulit-ulit lang din naman. Let me go. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Malfoy. Sobrang sakit na, umiiyak na saad ko sa kanya. No, please, Kara. I was drunk. Akala ko ikaw siya kaya hinalikan ko siya. I'm sorry. Please. Please maniwala ka naman sa Kin. I love you, wife, T. Pagsusumamo nito sa Kin. Pinilit kong tanggalin ang mga braso niya sa baywang ko at hinarap siya. Nakita ko naman si Princess na nakatayo sa gilid ng sofa at nakangisi pa ito sa Kin. Dahil sa galit ko kaagad ko siyang nilapitan at pinagsasabunutan siya. Nanggigigil talaga ako sa kanya. Inubos ko lahat ng lakas ko para saktan siya. Inilabas ko lahat ng galit ko sa kanya. Sampal at sabunot ang ginawa ko. Aray! Ano ba, Kara? Ah, let me go. Sigaw nito habang nakahiga na ito sa sahig at nasa ibabaw niya ako. Napakalandi mong babae ka. Mapapatay kita. Kailan mo ba kami titigilan, ha? Nanggigigil ako sa iyo. Sampla, sabunot at kalmot ang ginawa ko sa kanya. Nagpapalag naman ito pero hindi ko siya tinantanan. Ikaw ang may kasalanan kung ba't kami nasa ganitong sitwasyon ng asawa ko. Ang landi-landi mo, putang ina ka. Sigaw ko sa kanya. Hindi ko na talaga mapigilan ang galit ko sa kanya. Aray! Malfoy, please help me, T. Umiiyak na saad nito sa asawa ko. Please, wife, stop it, T. Saad sa Kin ni Malfoy at pinipigilan ako sa braso ko pero hindi ako nagpaawat. Hanggat hindi pa ako pagod at hindi siya nadadala, hindi ko siya titigilan. Kara, stop it, mapapatay mo siya. Sigaw sa Kin ni Malfoy. Saka lang naman ako natigilan. Nakita ko si Princess na nanghihina na. Hinihingal akong tumayo at binalingan ko si Malfoy. Kara, isang malakas na sampal ang binigay ko sa kanya. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, Malfoy. Mahal na mahal kita pero sobra na akong nasasaktan. Hanggang kailan ba tayo magiging ganito? Ang buong akala ko magiging okay na tayo, pero hindi pala. Siguro nga hanggang dito na lang tayo. Itigil na lang natin to, Malfoy. Pagod na ako. Baka kasi sa susunod na masaktan ulit ako dahil sa iyo ay bumigay na ako ng tuluyan. Baka hindi ko nakakayanin. Sobrang sakit na, umiiyak na saad ko sa kanya. No, wife, no, don't say that, Kara. Don't give up on me, please. I love you, alam mo yon, anya sa kalumapit sa Kin pero mabilis naman akong umatras. Tama na, Malfoy, saad ko at nagsimulang humakbang paalis sa harapan niya at lumabas sa kondo niya. Gusto ko nang makatakas sa sakit na ito. Pero paano? Paano kung tadhana mismo ang gumagawa nito sa Min? Ano ba ang naging pagkukulang ko para maranasan ko ito? Ito ba yung karma ko dahil sa mga ginawa ko noon sa asawa ko? Pero bakit ngayon pa? Bakit ngayon pang mahal na mahal ko na siya? Sobrang naninikip ang dibdib ko dahil sa sakit na nararamdaman ko. Kahit na nalabo ang mga mata ko dahil sa mga luha, ay pinilit ko pa ring makalayo sa lugar na iyon. Nagmamadali namang lumabas sa kondo niya si Malfoy para sundan ang asawa niya. Hindi siya papayag na tuluyan nang mawala ang asawa niya sa kanya.
Wala na siyang pakialam kung masaktan man ito kapag sinabi niya ang totoo rito. Huwag lang ang mawala ito sa piling niya dahil hindi niya kakayanin iyon. Wife, please. Umiiyak na bulong nito sa sarili habang nagmamaneho ng sasakyan niya. Dahil sa sobrang bilis ng pagpapatakbo nito ng kotse niya, hindi niya namalayan ang isang truck na paparating nang bigla siyang mag-overtake sa kabilang linya. Mabilis niyang kinabig ang manibela para makaiwas dito. Nagawa nga niya iyon pero bumangga naman siya sa isang sasakyan na patawid din sa kabilang kalsada. Dahil sa bilis ng pangyayari at lakas ng pagkakabangga sa sasakyan niya tumaob at nagpagulong-gulong ito sa kalsada. Nagkagulo pa ang mga taong nakakita sa mga nangyari. I love you, babe. Nakangiting mukha ni Kara ang bumungad sa kanya. I love you too, wife. Saad niya rito sa kahinalikan ito sa mga labi. Mga alaalang pumasok sa isipan niya bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin at wala na siyang marinig sa kanyang paligid. I am sorry, Kikara. Nasa isang restaurant ako at may kamiting na investor ko ng mahagip na mga mata ko si Kara. Naglalakad ito habang umiiyak. Ano nang nangyari? Sa pag-aalala ko sa kanya ay agad akong tumayo sa aking pwesto. I'm sorry, sir. Can we reschedule our meeting for tonight? May importante lang akong gagawin, saad ko sa aking investor. Really? It's an important matter, sir. I'm sorry. Pagkasabi ko noon ay agad akong lumabas ng kainan at sinundan si Kara. Kara ni. Tawag ko sa kanya pero hindi niya ata ako narinig at tuloy lang ito sa paglalakad. Kara, wait. Sigaw ko ulit sa kanya. Lumingon naman ito sa kin at dun ko nakita na umiiyak nga siya. Nagmadali akong lumapit sa kanya. Hey! Hindi ko na natapos ang aking sasabihin nang bigla niya akong yakapin. Cross. Umiiyak ito sa dibdib ko. I like Kara, unang beses ko palang na makita siya. Kaya nga na-disappoint ako nang malaman kong may asawa na pala siya. A-admit na gumagawa ako ng paraan noon para mapalapit sa kanya at para magustuhan niya rin ako. I was taking advantage na makuha siya lalo pa noon nang mag-away silang mag-asawa. But when I saw Kara crying pati ang asawa nito, doon ko na-realize na mahal nila ang isa't isa. So, bakit ko sisirain ang pagsasama nila? Imbes na tumulong ako para maging okay sila pero yung nasa isip ko ay mas lalong masira silang dalawa. But then, realized again, I love Kara at ayoko na makitang nasasaktan siya, kasi ganon din ang nararamdaman ng puso ko. Kagaya ngayon, umiiyak na naman ang babaeng mahal ko at nasasaktan ako. Nasasaktan ako kasi umiiyak siya pero hindi ako ang dahilan ng mga luhang iyon. Saad ko habang hinahagod ang likod niya upang tumahan ito sa pag-iyak. Come here. Inakay ko siya palapit sa sasakyan ko. Inalalayan ko siyang makasakay sa passenger. Hinayaan ko na muna siyang umiyak at ilabas lahat ng nararamdaman niya. Makalipas ang ilang saglit nang medyo kalmado na siya. Now tell me, Kara. Are you crying? Tanong ko. Ang sakit, Cross. Ang akala ko magiging okay na kami pero hindi pa pala. Nakita ko siyang kahalikan ang babaeng iyon sa kondo niya. Sobrang sakit. Hindi ko na kaya. Umiiyak na saad nito. Sobrang naaawa ako sa kanya. Kung pwede ko lang akuin lahat ng sakit sa puso niya sa mga sandaling iyon, ginawa ko na para lang hindi siya makitang umiiyak at nasasaktan. At the same time, I want to kill Malfoy dahil sa ginagawa niya kay Kara. Sobrang sakit. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Cross. Ayoko na nitong pakiramdam ko. Diyos ko, pwede bang ako na lang ang mahalin ng babaeng ito? Pwede bang ibaling mo na lang sa kin ang pagmamahal niya para sa asawa niya? Pinapangako kong hindi ko siya sasaktan kahit kailan. Kinabig ko siya palapit sa kin saka ko siya muling niyakap. Just forget about him kung hindi mo na kaya, Kara. I love you at nandito lang ako para tulungan ka. I won't hurt you, Kara. Kahit maliman na ngayon ako magtapat sa kanya ng totoo kong nararamdaman para sa kanya, pero hindi ko na mapigilan ang sakit dito sa puso ko. Bakit kasi huli na nang makilala ko siya? Krusty. Bumitaw ito sa kin, kunot ang noo na tumitig sa mga mata ko. I know na mali ito kasi may asawa ka na at mahal mo siya. Pero iyon ang totoo, Kara. Mahal kita at handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Handa akong maghintay kung kailan handa ka na ulit.
Just please let me stay beside you, Kara. Promise hindi kita sasaktan. Mahinahong saad ko sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya, masuyo kong pinisil iyon at dinala sa tapat ng aking bibig upang gawaran ng halik. Hindi siya kumibo at ibinaling ang tingin sa labas ng sasakyan ko. Please! Malfoy, lumaban ka. Diyos ko, huwag niyo pong hahayaan na mawala si Malfoy. Umiiyak na saad ni Ella habang hindi mapakali sa labas ng EC. Matapos ang aksidenteng nangyari kanina. Nahirapan ang mga rescue team na mailabas sa sasakyan niya si Malfoy dahil sa pagkakaipit nito mula sa driver's seat. Duguan ang buong katawan at walang malay na isinugod ito sa hospital. Bakit kailangan mangyari ito, Diyos ko? Bakit kay Malfoy pa? Nagmamakaawa ako sa iyo, please, huwag niyo po siyang kukunin. Pagalingin niyo po siya. Hindi nito mapigilan ang malakas na paghagulhol. Awang-awa siya sa kinakapatid at matalik niyang kaibigan. Nag-iisa na nga lang si Malfoy sa buhay, tapos ito pa ang mangyayari sa kanya. Sinubukan niyang tawagan ang asawa nito gamit ang cellphone ni Malfoy pero ayaw naman itong sagutin at maya-maya ay hindi na ito makontak. Nakapatay na ang cellphone nito. 3 araw ang mabilis na lumipas matapos ang nangyari sa amin ni Malfoy noong gabing madatnan ko sila ni Princess sa kondo niya. Tumawag siya sa akin pero hindi ko siya sinagot. Mula noon wala na akong natanggap na tawag o kahit text man lang mula sa kanya. Mas lalo tuloy akong nasasaktan sa isiping tuluyan na ata siyang sumuko at bumitaw sa aming dalawa. Hindi na niya ipinaglaban ang pagmamahal niya para sa akin. Mali ako nang sabihin ko sa kanya na itigil na lang namin ang lahat. Nadala lang naman ako sa sobrang sakit at galit sa puso ko. Kahit sobra akong nasasaktan sa mga nangyari at nakita ko sa kanila ni Princess, hindi ko rin naman gusto na sa ganito lang magtatapos ang lahat sa amin, mahal ko siya. Mahal na mahal sobra. Are you ready? Naputol ang pagbabalik tanaw ko sa mga alaala namin ni Malfoy nang marinig ko ang boses ni Cross. Napalingon ako sa pinto ng kwarto ko. Ngumiti ako sa kanya ng pilit. Nagtapat na rin siya sa akin tungkol sa nararamdaman niya para sa akin. Mahal ko si Malfoy at hindi lang ganon kadali nakalimutan siya rito sa puso ko. Gustuhin ko mang piliin si Cross pero hindi pwede. Ayoko na tuluyan siyang papasukin sa puso ko kung alam ko namang awa lang ang nararamdaman ko para sa kanya. Ayokong maging unfair sa kanya. Sabi niyo hindi naman malala ang lagay ni Malfoy. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya nagigising? May pag-aalalang tanong ni Ella sa doktor ni Malfoy. Ella, minor injury lang ang natamo ni Malfoy and we are thankful for that. But few days before the accident happened, sabay-sabay na naglabasan ang mga sintomas sa sakit ni Malfoy. I already told him na kailangan niya ng mag-undergo sa chemotherapy, but he always insisted na ipagpaliban na muna, and that's the reason why unti-unting nawawala ang lakas ng katawan niya. Hindi ako sigurado kung hanggang kailan siya sa stage na ito, hanggat hindi siya nagagamot ay hindi babalik ang dating lakas niya. And there is a possibility na maubusan siya ng oras at malagay sa panganib lalo ang buhay niya. I suggested him na kailangan ng malaman ng asawa niya ang tungkol dito pero ayaw niya. I'm hoping na lumaban din siya sa sakit niya, though I am not 100% sure na makakaligtas siya from this situation. Alam naman natin na bibihira lang ang nakakasurvive sa ganitong klaseng sakit. Naiiyak na tinitigan ni Ella si Malfoy habang nakahiga ito sa hospital bed. Madaming aparatos ang nakakabit sa katawan nito. May benda ang ulo at braso nito. Bakit kailangang sabay-sabay pa ang sakit na maranasan ni Malfoy ngayon? Pagkabigo sa asawa nito. At ngayon ang stage 4 cancer nito na namanan niya sa pumanaw ng mga magulang niya.